Magandang hapon sa ating lahat na ito update sa magiging lagay na ating panahon. Yung low pressure area na ating minomonitor ay huling namataan sa line 350 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Ang nasabing LPA ay may medium chance na maging isang bagyo within 24 hours. Pero beyond 24 hours, inaasahan natin na posibleng mas tumaas po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Pero kahit nasa medium chance or kahit LPA lamang po ito sa kasalukuyan, inaasahan natin na magdudulot na ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na po dito sa may Cagayan Valley area, no, na kung saan inaasahan natin na posible ang mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan sa dyan po sa nabanggit na lugar. Samantala, dahil nga po may low pressure area tayo dito sa may silangan, ay patuloy po nitong pinapairal yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Partikular na dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, na kung saan itong habagat ay ating babantayan din dahil nga posible rin ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar, specifically dito po sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po sa Bicol Region at sa may Western Visayas. So dito sa bahagi po ng Mindanao, pati na rin po sa ibang bahagi ng Visayas, sa may Central at Eastern Visayas ay unti-unti po nating aasahan dyan yung pag-aliwalas ng panahon. Though ngayon, umiiral pa rin po sa kanila yung habagat, kaya may mga chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman po sa may bahagi ng Ilocos Region, pati na rin sa Cordillera Administrative Region ay may mga chance rin tayo ng mga isolated rain showers. Dala po ito ng mga localized thunderstorm. Samantala, may panibagong sama ng panahon po tayo minomonitor, pero kung makikita natin, sobrang layo po nito sa ating Philippine landmass, pati na rin sa ating PAR, so hindi po natin ito inaasahan na papasok sa ating area of responsibility. Kahit mataas ang tsansa nito na maging isang bagyo, ito ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At dahil nga po ngayon ay unang araw ng Hulyo, narito po yung ating climatological track o yung usual na dinadaanan ng bagyo kapag buwan ng Hulyo. Meron po tayong dalawang senaryo. Una, pwede po itong pumasok na ating PAR at kumilos palayo ng ating area of responsibility. Pangalawa naman, pwede po itong pumasok ng ating PAR at tumama po dito sa may Central or dumaan po sa may Eastern Visayas patungo sa may Southern Luzon area. So sa kasalukuyan, meron tayong LPA dito po sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. So meron po tayong dalawang senaryo sa kasalukuyan. Pwede po itong lumapit lamang sa Northern Luzon at posibleng kumilos na rin palayo ng ating Philippine landmass. At yung pangalawang senaryo ay posible rin po itong magdiretso o tumuloy dito sa bahagi po ng Northern at Central Luzon area. Kaya payo natin sa ating mga kababayan talaga na posible po or medyo magulo pa po yung posibleng maging pagkilos nung binabantayan nating sama ng panahon o ng low pressure area, kaya patuloy ho tayong mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. At ngayong buwan ng Hulyo o July, inaasahan natin ang 2 hanggang 3 bagyo na posibleng pumasok sa ating area of responsibility. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dalawang weather system pa rin yung inaasahan natin mga kaapekto. Una nga po yung low pressure area na kung saan inaasahan natin na magdudulot ito ng mga scattered rain at thunderstorms sa may Cagayan Valley area. Samantala, yung habagat naman patuloy na iiral sa may Central at Southern Luzon area. Kaya po, asahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. Kaya po doble ingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa may Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region, mataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorms po dyan, lalo na sa hapon at sa gabi. At kung meron po tayong inaasahan ng mga thunderstorm, ay pwede po tayo o nagbibigay po tayo ng babala na kung saan pinopost po natin ito sa ating social media accounts at nakikita rin po natin ito sa ating website. Panatilihin po bisitahin ang mga nabanggit na accounts po natin para po palagi tayong updated kung meron man po tayong inaasahan ng mga thunderstorm sa ating lugar. Temperatura natin dito sa Metro Manila for tomorrow is 25 to 30 degrees Celsius. Sa mga pupunta ng Baguio City, 16 to 23 degrees. Sa Tagaytay naman, 23 to 30 degrees Celsius. 24 to 32 degrees inaasahan natin na agwat ng temperatura sa Lawag at aabot pa rin sa 32 degrees sa may Tugigaraw at 31 degrees sa bahagi ng Legazpi City.
Sa may Puerto Princesa Islands naman, pati na rin po sa may Kalayaan Islands ay nasa around 25 to 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas at sa Mindanao, ito pong bahagi ng Western Visayas, pati na rin ang Zamboanga Peninsula. By tomorrow, inaasahan po natin na makakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero ang nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao ay generally fair weather condition o maaliwalas sa panahon ang inaasahan natin maliban sa mga tsansa ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. At temperatura po natin dito sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius, ganun din sa Metro Cebu at 26 to 31 degrees sa bahagi ng Tacloban City. Sa Cagayan de Oro at Metro Davao, 24 to 32 degrees sa agwat ng temperatura, 24 to 31 degrees naman sa may Zamboanga City. Dumako naman po tayo sa kalagayan ng ating karagatan na kung saan wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan, kaya po malayang mga kapalaot yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad sa ating bansa, dito po sa Metro Manila hanggang Sabado, inaasahan natin na magiging makulimlim po yung ating panahon at may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon, sa gabi at pati na rin sa madaling araw. Ito ay epekto pa rin ng habagat. Sa may Baguio City naman, Thursday to Friday, posible pong lumapit dyan yung nabanggit natin na sama ng panahon. Kaya po may mga scattered rains at thunderstorms po tayong inaasahan dyan. Pero by Saturday ay improving weather condition yung inaasahan natin sa bahagi ng Baguio City. Sa Legazpi City for the next 3 days, inaasahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dumako naman po tayo sa mga key cities sa Visayas, Metro Cebu at Tacloban. Improving weather condition na po ang inaasahan natin pagdating ng Huwebes hanggang Sabado. Magiging maaliwalas na po ang kanilang panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Hapon at gabi na lamang po yung ating babantayan sa posibilidad ng mga thunderstorm. At nabanggit ko nga, pwede po natin monitor yung mga thunderstorm advisories na nilalabas po natin sa ating social media accounts at pinopost rin natin sa ating website. Sa Iloilo City naman, for the next 3 days, dahil nasa western section po ito ng Visayas, ay maapektuhan pa rin po ito ng habagat, kaya asahan pa rin natin dyan ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dumako na po tayo sa key cities natin sa Mindanao, na kung saan sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City ay improving weather condition o wala na po tayong inaasahan dyan na epekto ng habagat pagdating ng Huwebes hanggang Sabado. Ngunit, paghandaan pa rin po natin yung posibleng epekto ng mga thunderstorm sa hapon at sa gabi. Kaya kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan, magdala pa rin po ng payong dahil mataas yung tsansa ng mga isolated rain showers sa hapon nga po ito o sa gabi. At ang araw natin dito sa Kamunilaan ay lulubog sa 6:29 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 5:31 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay na ating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming social media accounts sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.